Alam mo, Sandro, ang nangunguna ngayon na party ng Buhay Party List. Yes. At isa sa mga advocate ng Buhay Party List ay mga kasama natin ngayong umaga ang, well, of course, sikat as well, si former Manila City Mayor Lito Atienza. Magandang umaga. Magandang welcome back po sa Good Morning sa inyo, JC, Sandro, at sa mga kababayan nating piling natin sa umagang ito. Opo. So siguro let's start off. Ano po yung reaction ninyo na ngayon po as a partial and unofficial pa po ito na mahigit 1 million na po ang boto na nakuha po ng Buhay Party List? Siyempre, magandang feeling yun. Ang nararamdaman namin ay para bagang ang Pilipino ay sumusuporta sa ating pinaglalaban, and we have received an overwhelming endorsement of our cause dahil sa resulta ng ating partial and unofficial malaki na lamang ng Buhay Party List, and definitely we thank everyone who voted for us, kasi isa lang ang boboto mo eh. Opo. Right. Ang party list isa lang ang binoboto eh. And ang dami pang Out of 136, oh. So it only means that talagang we got an overwhelming endorsement, and this encourages us. We thank everybody and we are grateful for the trust and confidence that they've given us. Mayor, from your computations ba, although of course no, partial unofficial lang ito at ine-expect pa lang natin yung bilang talaga, from your computations, lalampas ba tayo ng 4% na required for 2 seats at least? Right now, lagpas na kami ng 4%. Lagpas na talaga. Almost 5% na eh. And I understand even in the unofficial tally of the PPCRB na tumigil up to a point, 62% pa lang ang kanilang nabilang. Right. So meron pa mga 38% na bibilangin. At that point, 1,053,000 na ang boto ng buhay. Kung gano'n ang takbo at gano'n naman ang trend, baka naman lumagpas kami ng 5% eventually. Sir, ito naman po, sir, alam naman po siguro ng karamihan, pero para dun sa mga hindi po may alam, ano po ba yung main na pinaglalaban po ng Buhay Party List? Ano po yung nire-represent ninyo and yung mga, siguro ngayon pa, mga projects po na tututukan ninyo ngayon pong papasok nga po? Ang buhay ay, ang buong kahulugan niyan ay buhay, yumabong. Let life flourish. Hayaan nating lumago ang buhay ng tao. Ang ibig sabihin niyan ay pagandahin natin ang ekonomiya ng tao, pagandahin natin ang buhay ng bawat isa, at paligayahin natin ang Pilipino sa ating taglay na buhay na galing sa Panginoon Diyos, na hindi tayo nawawala sa direksyong tama. Kaya yung buhay ay committed sa pagpapalaganap ng tamang pagpapahalaga sa buhay ng bawat isa, mula sa sinapupunan hanggang sa huling hantungan. Ito naman ay dictated by our Constitution, that the life of everyone must be protected from conception to its natural end. Ang Buhay Party List is committed to promote this. And gagawin natin ang lahat upang ang buhay ng bawat Pilipino ay makatulong tayong maiayos, starting with the economy, safety, lahat yung mga pangangailangan natin ay makatulong tayo sa matanggap natin asam-asam. Mayor, bukod pa dito, well, ito yung general no na tunguhin ng ating party list, ang Buhay Party List. Ano yung mga specific legislations naman siguro na isusulong ninyo sa darating na 16th Congress? Sa nakikita natin sa ngayon, marami talagang dapat reviewin at maraming dapat pag-aralan. I mentioned about kaligtasan, peace and order. Ay titignan natin mabuti, ano ba ang ating batas na nagpapairal nitong ating kapulisan ngayon? Dahil alam naman natin, dapat tanggapin natin, there is much to be desired, there is more improvement needed sa ating peace and order conditions. Dito lang sa Maynila, laganap ang karnaping, laganap ang hold up, pati yung kidnapping bumaba na ang level. Dati-dati kinikidnap yung mga mayayaman lang, di ba? Yung mga anak ng mayaman. Ngayon ang kinikidnap yung anak ng mahirap, kinikidnap for 10,000 pesos. Isn't that a breakdown of peace and order? Yes. Isn't that a very clear manifestation of a defective police system? Kaya kailangan tingnan natin, ano ba ang batas na nagpapairal ng ating kapulisan? If there is a need to change, we will immediately act. If there is a need for a constitutional change,
we will explain to the people. Kailangan baguhin ito ngayon dahil walang bansang umunlad sa kasaysayan ng tao. Walang lungsod na umunlad na hindi nag-ayos muna ng kanilang peace and order condition. Right. Sir, ito naman po, napag-usapan nyo nga yung peace and order. And syempre, alam naman po natin na human life mo, yung advocacy po ng inyong party list. Ano naman po siguro yung magiging reaction po ninyo sa nangyayari nga po sa Taiwan? Dahil nga, alam naman po natin na marami po ang Pilipinong namamaltrato doon ngayon dahil po sa pangyayari, sa incident na may napatay nga po daw na fisherman. Nakakalungkot yan, no? As a Filipino and as now, soon to be elected official of the land, definitely I'm expressing my deep concern. Tayo dapat mag-alala rito dahil this could worsen. Ito'y maaaring lumala on both sides. Alam naman natin ang ating damdamin din, actually bilang mga Pilipino, alam natin na hindi natin pababayaan yung ating mga kababayan, inaapi. So we would like to do something, we should about this. Ako ay, as soon as I assume office, or maybe now, I'm drafting a letter to the President of Taipei, si President Ma. Dating mayor ng Taipei siya. Ako naman ay mayor ng Maynila noong nakaraang panahon. And many ways, many times kami nagkakilala, nagkasundo, we became quite close to each other. I would like to write him a letter and express our concern that this cannot continue. Right. Dapat alagaan nila yung kanilang media ron na nagpapagalit ng kanilang mga mamamayan, nananakit ng kapwa natin Pilipino. Kung gano'n naman mangyari dito sa atin, buti na lang ating media responsable. Kung dito gagalitin naman ni Pangulong Pinoy ang media at nagalit ang media, ano idudulot nun? Right. So there is need for sobriety, fairness, and of course, leadership. Responsible leadership. Ako'y maglalakas loob. Susulat ako sa kanya para sabihin sa kanyang, you have to take full control of this. Then in the same manner that you manage Taipei with all its problems during your time as mayor, you should manage the affairs of the Taipei, the whole country with regards to this particular incident which continues to fester at nakakagalit sa inyong bahagi na ayaw ko namang makagalit dito sa ating bahagi because wala tayong pupuntahan yan pare-pareho. Actually, isa dun sa mga nakakalungkot, Mayor, sa sitwasyon na ito ay aliado kasi talaga tayo sa Taiwan. No? For the longest time, no? Kasama natin sila. And especially ngayon na medyo may tension din tayo with China. No? Parang hindi, kasi ang mangyayari niyan, yung dalawa ay kung makakalaban natin, ang pangit ng Tama ka, itsura, JC. no? We have a very special close ties with Taipei. Kaya nga, in every occasion, the mayor of Taipei, then Mayor Ma, and Mayor of Manila, Mayor Atienza, basta't mayroong pagkakataon, official and otherwise, kaming dalawa ang palaging pinagtatabi sapagkat very close tayo sa isa't isa. And we became relaxed with each other, so ganun ang nangyayari palagi. Because of our very special relations with each other. Okay. Mayor, speaking about Manila as well, no? Anong tungkol naman sa halalan din, no? Panalo si former President Estrada And si Isko Moreno. at si Isko Moreno. At pati po si Ali, panalo po bilang Oo nga, councilor po. Triple victory kami, Yes. ha? Mayor Estrada, Councilor Ali, and Buhay Kaya Party po, List, opo. no? Lahat po top notcher. Talaga natutuwa ko. Nakakatuwa at nagpapasalamat ako sa Maynila na tinangkilik nila si Mayor Erap sapagkat kailangan ngayong magbago talaga ng direksyon ng Maynila. Sabi ko nga, how do I analyze the victory of Mayor Erap? Simple. The non-performance of Mayor Lim. Talagang pinabulok ang Maynila eh. Tignan nyo yung Baywalk. Dati, very wholesome, beautiful place for everybody. Ginawa niyo parang dormitory ng mga homeless ngayon. Wala, pag dumaan ka rin sa gabi, malulungkot ka dahil talagang natutulog na lamang doon ng mga walang bahay. Dapat asikasuhin natin yung walang bahay. Huwag natin pabayaan gamitin yung mga public places, public areas. At marami pang iba, bahagi ng Plaza Miranda, Avenida Rizal, natutulog na naman sa sidewalk dyan ng mga kababayan natin. So, nakikita mo walang pagsisikap yung nakaraang administrasyon. Kaya alam ko, ang ulo ni Mayor Erap ngayon sa dami ng problemang iniwan itong dating administrasyon.
Opo. Sir, ito naman pag-usapan po natin na meron po kasi kayong mga advocacy tungkol sa mga para po sa mga kabataan. And natutunugan po natin na sinasabi daw po na isa kayo sa mga may pinakamaraming mga anak daw po, sir. Ano ba yung katotohanan dito? Sabi nila, dahil ko raw si Luz Salvador, senior, dahil I understand na 80 lang yung kanyang anak. Si Ramon Revilla. Oo, si Sente and Chavit Singson. Si Atienza, mahigit 100 ng anak. Nagmumula yan dun sa aming proyekto na bahay kanlungan ng mga abandoned babies. Dahil pagka may pulot na batas sa basurahan, in a public park, ay dinadala sa amin yan. At meron ako tinatag na home for abandoned babies. A crisis home for abandoned babies. Tinatanggap namin yan in whatever condition. At nililigtas namin, pinalulusog namin. At sa kanilang pagbibinyag, dahil sila abandonado, walang ama. Hindi natin alam kung sino magulang. Noon, father, dito Atienza. Kaya maraming Atienza. Kaya talagang maraming kinikilalang anak. Mahigit 100, sa totoo lang. And more than 400 are also somehow related to me. Basta't nailigtas Right. nalagay na ron kung sino yung nakadampot dito Atienza. Opo. Yung iba talagang binibinyagan, nilalagay ako, known father, dito Atienza. Okay, Mayor, siguro final message na lang sa ating mga viewers, especially since ngayong araw din mag-uumpisa ang official counting na talaga ng COMELEC para sa ating party list. Sasamantalin ko pagkakataon, JC, na pasalamatan uli ang ating mga kababayang tumangkilik sa Buhay Party List. At makakaasa kayo na magtatrabaho kami sa Kongreso, pipilitin natin na makatulong tayo sa ekonomiya ng bansa, kung ano man ang mga panukalang batas ng ating administrasyon, ng ating Pangulong Aquino, na makakatulong sa ekonomiya ng bawat Pilipino na mapababa ang benepisyo ng lumalagong ekonomiya, ay pagtutulong-tulungan natin yan. Meanwhile, we will also be guarding against all legislation that are meant to destroy our values, especially valuing of life. In other words, what we call as anti-life laws. Babantayan po natin yan. Dahil isa yan sa mga ipinangako natin ng kampanya, we will be on guard against all anti-life laws. Katulad po ng euthanasia, katulad po ng abortion, katulad ng same-sex marriage. Lahat po yan ay kailangan nating pigilin dahil yan ay sisira sa ating pagkatao, And divorce din, ugali. Divorce din. Kasama. And divorce, of course, divorce. We don't want all of these foreign practices and foreign laws that are being imposed on us. Alam mo, mayroong foreign imposition to Hindi naman ito galing sa Pilipino, galing ito sa Banyaga. Gusto nilang magaya tayo sa kanila. It's all about population control and lessening the increasing of numbers of Filipinos. Takot siguro sila sa atin dahil tayo masipag, matalino, at magagandang tao pa. Kaya takot sila sa Pilipino, gusto nila kumonti tayo na kumonti. Tayo naman, maniwala tayo sa plano ng Panginoon. There is only one valid family plan, the plan of God for each and everyone. Okay, maraming salamat, po. Mayor. Thank you. And Thank soon you to be again. I remember I guested in your program 4 days before election. Kaya sabi ko, ang palagay ko, nagpanalo sa akin itong programa niyo. Ako na buenas pala kayo sa Thank you amin. very much. Salamat po sa inyong Salamat, panahon. Mayor. Thank you. Yan po si Mayor Lito Atienza and future Congressman, Congressman yes. Lito Soon to be Atienza proclaimed of Congressman. Buhay Party. Yes.